Ngayong araw, handa na akong hubarin ang aking uniforme. Sa Valga, isang nayon sa timog ng Estonia, sa madaling araw na May 15 grasito, nanginginig ang aking makamay sa loob ng patrol char. May sirang heater, basag na radyo, at sa loob ng aking bulsa, ang sweldo kong nakasad sa payslip, 7,500 Philippine pesos. Sa bawat tunog ng sirena mula sa malayo, sumisikip ang aking tiyan. Ito ba ang buhay pulis na pinangarap ko? O ito na ba ang senyales na dapat na akong umalis dito? Sa panahong iyon, hindi ko pa alam. Hindi ko inakala na ang pagdating ng isang lalaki ay magpapabago sa buong takbo ng aking buhay. Kung ikaw, ano ang pipiliin mo sa sandaling iyon? Ang video na ito ay isang muling pagsasalaysay batay sa isang totong kwento. Mag-subscribe at i-like para makdalaing suwerte sa iyo. Mangyaring makkomento kung saan ka nanonood. Ang pangalan ko ay Henry Reth. Sa edad na 22, ako ay isang simpleng police officer na nagtatrabaho sa istasyon ng pulisya ng Valga, isang nayon sa timog ng Estonia. Ang nayon kung saan ako ipinanganak ay isang maliit na lugar. Mas mababa sa 3,000 ang populasyon nito, at sa taglamig, 3 oras lamang sumisikat ang araw. Ang aming bahay ay nasa labas ng nayon. Ito ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy, at tumutulo ang bubong sa ilang bahagi. Sa taglamig, madalas na bumababa ang temperatura sa loob ng bahay sa ibabang lamig. Ang aking mga magulang ay mamagsasaka, ngunit halos wala silang kita. Naalala ko pa ang aking kabataan. Nakita ko ang aking ama na bumabati sa pulis ng nayon. Ang pulis na iyon ay marangal at nagniningning ang uniforme. Nakita ko siya at naisip ko, gusto kong maging katulad niya. 8 taong gulang ako noon. Isang mananakaw ang pumasok sa nayon. Nahuli ng pulis ang kriminal, at pinalapakan siya ng gataga nayon. Nagpasya ako nung araw na iyon. Magiging pulis ako paglaki ko. Ikinuwento ko ito sa aking makamahulang. Tumawa ang aking ama, Henry, magandang trabaho ang pagiging pulis. Ito ay trabaho ngang pa-protector sa mga tao. Isang landas ito kung saan mabubuhay ka ng may katarungan. Naalala naman ang aking ina, hindi ba mahirap para sa isang babae ang maging pulis? Ngunit hindi ako sumuko. Naaral ako ng mabuti sa paaralan at hindi ko pinalampas ang physical training. Sa edad na 18, kumuha ako ang entrance exam para sa Police Academy. Mahigit 100 ang nag-apply, ngunit 20 lang ang nakapasa. Sa awa ang Diyos, nakapasa ako. Mahirap ang Police Academy. Gumising ako ng 5 ng umaga, naksanay, at nag-aral hanggang gabi. Batas, psikolohiya, physical training, pagpapaputok, lahat ng ito ay bago sa akin. Ngunit nagtiyaga ako. Ako lang ang babay sa aming batch. Binaliwala akong aking nakasamang lalaki. Anong pulis ang babay? Kahit makapagtapos ka, hindi ka naman makakatrabaho ng maayos. Narinig ko ang nga salitang iyon at mas lalo akong nagsikap. Nalampasan ko ang nga lalaki sa physical training at nanatili ako sa mga nangunguna sa aming klase. Lumipas ang 2 taon, at nakapagtapos ako. Naitalaga ako sa istasyon ng pulisya sa aking bayang Sinilangan, sa Valga. Sa simula, ipinamamalaki ko ito. Nang nakatayo ako sa harap ng salamin na nakasuot ng uniforme, mukha talaga akong astig. Masaya rin ang aking magulang. Inilagay ng aking ama ang kamay niya sa aking balikat at sinabi, Henry, ipinagmamalaki kita. Ang aking anak na babay ay naging pulis. Ito ang aking unang araw ng trabaho. Binuksan ko ang pinto ng istasyon ng may nanginginig na puso. Ngunit ang tanawin sa loob ay nakakadismaya. Lumang lamesa, sirang computer, maalikabok na mga dokumento. Ang patrol char ay isang lumang modelo. Mahigit 20 taon na, at kalawangin sa lahat ng dako. Tinawag ako ang aking pinuno. Ikaw ba si Henry? Bihira ang babaeng pulis. Wala namang gaanong trabaho, kaya umupo ka muna sa opisina. Naguluhan ako. Hindi po ba ako magpapatrol? Patrol? Anong patrol ang magagawang babae? Magtelepono ka na lang. Ngunit hindi ako makaupo lang. Kinabukasan, kusanglob akong na-volunteer para magpatrol. Napabuntong hininga ang aking pinuno, ngunit pinayagan niya ako. Kung gusto mo, gawin mo, pero mag-isa ka. Lumabas ako para makpatrol ng mag-isa. Nakmaneho akong lumang patrol karat naklibot sa nayon. Sa taglamig, sira ang heater at halos mamatay ako sa lamig. Sa tag-init, walang aircon at pawisan ako. Hindi rin gumagana ng maayos ang radyo. Kung may emergency, kailangan kong gamitin ang sarili kong cellphone para makipag-ugnayan. Dumating ang araw ng sweldo. Nang tingnan ko ang aking bangbok, napabuntong hininga ako, 7,500 Philippine pesos. Ganyan lang ang halaga. Hindi ako makapagsarili sa perang ito, at hindi ko rin mapaplano ang aking kinabukasan.
Ngunit ang realidad ay mas malupit pa. Isang gabi may lasing na lalaki na nakikipag-away sa kalsada. Pumunta ako sa lugar. Tumigil ka. Pulis ako. Lumingon ng lalaki sa akin. At tumawa ng may pang-iinsulto. Anong pulis ang babay? Umalis ka? Bumalik ka sa kulungan. At tinulak niya ako. Bumaksa ako sa lupa at napasugat ang aking tuhod. Umagos ang dugo, ngunit hindi ito pinansin ng lalaki. Ang dumadaan ay nakunwari na hindi nakakita. Walang tumulong sa akin. Tumayo ako at sinubukan kong pigilan ang lalaki ngunit hindi ko siya kayang labanan. Sa huli, umalis ang lalaki na tinitinan ako ng may pang-iinsulto. Bumalik ako sa istasyon. Iniulat ko sa aking pinuno, inatake po ako ng lalaki. Kailangan ng aksyon. Tumawa ang pinuno, malamang nakamali ka sa pag-aksyon. Sinabi ko na sa iyo, anong pulis ang babae? Sinabi ko na sa iyo na manatili ka na lang sa opisina? Natahimik ako. Galit ako, ngunit wala akong masabi. Pauwi ko ng gabing iyon, umiyak ako. Ang aking sarili sa salamin ay mukhang kaawa-awa. Sugatan ang tuhod, marumi ang uniforme, bakas ng luha. Ito ba ang buhay pulis na pinangarap ko? Ito ba ang gusto kong maging? Humiga ako sa kama at tumingala sa kisama. Ang lumang kisama ay may amat. Malamig na hangin ang pumapasok mula sa siwang ng bintana. Naisip ko hindi ako makakabuhay ng ganito habang buhay dito. Kailangan kong umalis dito balang araw. Ngunit saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Sa panahong iyon, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam na ang pagbabago sa aking buhay ay malapit na. Isang hapon, sa Pebrero. Ang Pebrero sa Estonia ay ang pinakamalamig na buwan ng taon. Lumulubog ang araw ng 3 ng hapon, at nababalutan ng niyebe ang bayan. Gaya ang dati, naayos akong trapiko sa sentro ngayon. Trabaho ko ang pigilan ang mga tumatawid ng walang pahintulot at hulihin ang mga sasakyang lumalaba sa bilis. Noon ay napakalamig. Maraming saplot ang suot ko sa ilalim ng uniforme, ngunit ang lamig ay tumagos hanggang buto. Nangingini ang aking makamay at hindi ko mahawakan ng maayos ang radyo. Nang sandaling iyon, isang lalaking Asyano na may dalang kamera ang lumapit sa akin. Sa simula, inakala kong turista siya. Bihira ang nga Asyano na bumibisita sa Estonia, ngunit minsan ay nakakakita ako. Nagsalita ang lalaki sa Ingles. Hello, kung maari pwedeng mag-interview, tumingala ako. Mukhang nasa early 30 ang lalaki at may magiliw na ngiti. Anong klaseng interview po? Ako po ay isang content creator mula sa Pilipinas. Nagpapatakbo ako ng channel na Lakbay Pilipinas. Naku-cover po akong kultura ng kapulisan sa iba't ibang bansa sa mundo. Marami po akong gustong itanong tungkol sa pulisang Estonia. Pilipinas. Opo, Pilipinas. Alam niyo po ba? Tumango ako. Narinig ko na ang pangalan ng bansang Pilipinas. Ngunit hindi ko alam kung nasaan ito o kung anong klaseng bansa ito. Napasya akong pumayag. Opo, okay lang po. Binuksan ng lalaki ang kanyang kamera at nagsimula siyang magtanong, maari ko po bang malaman ang pangalan niyo? Henry Roth po. Gaano na po kayo katagal na pulis? 2 taon na po. Ano po ang pakiramdam nung magtrabaho bilang pulis sa Estonia? Naatubili ako sandali. Dapat ko bang sabihin ang totoo o makunwari na maayos ang lahat? Ngunit sinagot ko ng totoo. Sa totoo lang, hindi po maganda. Luma na po ang mga kagamitan at malitang sweldo. At hindi rin po ganong nirerespeto ng mga tao ang pulis. Lalo na ang nga babaeng pulis, mas lalo po kaming minamaliit. Nagulat ang lalaki. Talaga po. Kung gayon, magkano po ang sweldo niyo? 7,500 Philippine pesos po kada buwan. Lalo pang lumaki ang mata ng lalaki. 7,500 pesos? Iyan po ang sweldo niyo sa isang buwan. Opo. Nawalan ng salita ang lalaki sandali. At umiling siya. Hindi ka panipaniwala. Sa Pilipinas, kahit ang panimulang sweldo ng isang pulis ay mas 110,000 pesos na kada buwan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. 110,000 pesos. Talaga po? Opo, totoo po. Bukod pa rito, sa Pilipinas, ang pagiging pulis ay isang propesyon na talagang iginagalang. Ang mga kagamitan ay moderno at maganda ang nga benepisyo. Higit sa lahat, tinatrato ng mamamayan ang mapulis na parang bayani. Narinig ko ang nga salitang iyon at hindi ko maiwasang matawa. Akala ko biro lang, walang ganoong bansa sa mundo, ngunit seryoso ang lalaki. Kinuha niya ang kanyang smartphone at ipinakita sa akin ang video ng pulisya sa Pilipinas. Malinis na uniforme, modernong kagamitan, sistematikong sistema, at masayahin ang muhang nga mamamayan. Ang nga pulis sa video ay marangal at puno ng kumpiyansa.
Mukhang bago rin ang mga patroljet, at ang mga radyo ay mga pinakabago. Nakatitig ako sa screen. Totoo ba ito? Mayroon ba talagang ganoong lugar? Opo, siyempre. Ang Pilipinas ay isang maunlad na bansa, kaya ang sistema ng kapulisan nito ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Kung gayon, maaari rin bang maging pulis ang nadayuhan? Tumango ang lalaki. Siyempre, ang pulisya ang Pilipinas ay kumukuha rin ang nadayuhan. Hanggat makakapasa ka sa pagsusulit, basta handa ka sa kaalaman sa wikang Filipino at mga espesyal na asignatura, ayos lang. Kinuha ng lalaki ang kanyang business card mula sa bulsa. Kung interesado ka, makipaugnayan ka. Sasabihin ko sa iyo lahat ng impormasyong alam ko. Kinuha ko ang business card nang may nanginginig na kamay. Nakasulat sa business card ang pangalan sa wikang Filipino at nakalagay ang email address. Muling humawak ng kamera ang lalaki at nagsimulang mag-shoot ng nga tanawin ng bayan. At umalis siya papunta sa ibang lugar. Nakatayo lang ako doon sandali. Tinitigan ko ang business card sa aking kamay at nag-isip. Pulis sa Pilipinas, 110,000 pesos na sweldo kada buwan, iginagalang na propesyon, modernong kagamitan. Totoo ba ang lahat ng ito? O panaginip lang? Kinagabihan, bumalik ako sa istasyon. Ikinuwento ko sa aking makasamahan ang nangyari. Nakakita ako ng Pilipino ngayon. Sa Pilipinas, 110,000 pesos ang sweldo ng pulis. Tumawa ng mapanguyam ang aking magasamahan. Henry scam yan. Anong maunlad na bansa ang Pilipinas? Mahirap lang yan na bansa sa Asya. Totoo po ba? Siyempre. Huwag kang magpapaluko. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may kumirot. Hindi mukhang nagsisinungaling ang tinga na lalaking iyon. Umuwi ako. Binuksan ko ang computer. At tiny po ko sa search bar ang Pulis Pilipinas. Lumabas sa screen ang napakaraming video at artikulo. Naklik ako ng sunod-sunod. Uniforme ng Pulis Pilipinas, kagamitan ng Pulis Pilipinas, sweldo ng Pulis Pilipinas, exam ng Pulis Pilipinas. Pinanood ko ang lahat ng video, binasa ko ang nga artikulo at tiningnan ang nga larawan, at nakumbinsi ako. Totoo ang sinabi ng lalaking iyon. Ang Pilipinas ay talagang isang maunlad na bansa. Ang sistema ng kapulisan ay kahanga-hanga at maganda ang benepisyo. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi mawala sa isip ko ang bansang Pilipinas sa screen. Kung pupunta ako sa lugar na iyon, kung magiging pulis ako sa lugar na iyon, magbabago ba ang aking buhay? Nagbulong ako habang nakakumot, gagawin ko. Susubukan ko minsan, wala naman akong kinabukasan dito. Nang gabing iyon, napasya ako. Magiging pulis ako sa Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, nalakas loob ako. Sa opisina ng istasyon, sinimulan kong pag-usapan ang Pilipinas sa ilang kasamahan kong pulis. Susubukan kong kumuha ng exam para sa pulis sa Pilipinas. Lumingon sa akin ang aking mga kasamahan. At nagsimula silang tumawa. Ano? Pilipinas? Baliw ka ba? Seryoso ako. Nakakita ako ng Pilipino kahapon, at sabi niya, 110,000 pesos daw ang sweldo ng pulis dun. Lalo pang lumakas ang tawo ng aking nga kasamahan. 110,000 pesos. Henry scam yan. Alam mo ba kung nasaan ang Pilipinas? Alam ko sa Asya. Tama, ang mahirap na Asya, mabaho doon. Amoy patis at madumi at atrasadong bansa. Natahimi ako. Galit ako, ngunit wala ako masabi. Narinig siguro ang usapan. Tinawag ako ng aking pinuno. Henry, dito ka. Tumayo ako sa harap ng lamesa ng pinuno. Nakayakap ang pinuno at tiningnan ako. Pupunta ka sa Pilipinas para kumuha ng exam. Tumawa ang pinuno ng may pang-insulto. Ikaw, hindi mo nga kayang gawin ng maayos ang trabaho dito. Anong gagawin mo sa ibang bansa? Hindi kaya ng babae ang trabaho ng pulis. Manatili ka na lang dito ng tahimik. Huwag kang mangarap ng walang saysay. Yumuko ako, naintindihan ko po. Ngunit sa loob ng aking puso, nangako ako, siguradong gagawin ko ito. Sorpresahin ko kayo. Mula ng gabing iyon na simula akong mahanda ng seryoso. Nahanap ako ng impormasyon tungkol sa exam ng pulis sa Pilipinas sa internet. Ang mga asignatura ay wikang Filipino, criminal law, police science, constitutional law, at English. Lalo na ang wikang Filipino ang pinakamahalaga. Kailangan ng intermediate level o mas mataas na kakayahan, nahanap ako ng online Filipino language courses. May malibreng kurso, at mayroon ding may bayad. Sa perang inipon ko sa aking sweldo, nag-enroll ako sa isang may bayad na kurso. Araw-araw, nag-aral ako ng 2 oras. Sa umaga, nagpapatrol ako, at sa gabi, nasa harap ako ng aking lamesa para mag-aral ng Filipino. Kakaiba ang sulat Filipino.
Pinagsasamaang nga bilok, parisukat, at linya para makabungang tunok. Sa simula, naguluhan ako, ngunit unti-unti akong nasanay. I, O, U. Binasa ko ng malakas, nakpractice din ako ang pakpihkas. Pagkatapos ng isang buwan, nakakabasa na ako ng simpleng pangungusap. Pagkatapos ng 2 buwan, nakakapausap na ako ng basic. Lalo akong nahumaling. Nanood din ako ng Filipino drama at nakinig ng Filipino news. Lalo na, nahanap ako ng drama kung saan may pulis. Ang mga pulis sa screen ay astig. Malinis na uniforme, tamang postura, marangal na tindig. Iginagalang sila ng mamamayan, at hinahangaan sila ng mga bata. Nakita ko ang screen at nangako ako, gusto kong maging katulad nila. Pinagtatawanan pa rin ako nga aking nga kasamahan. Henry, nangangarap ka pa rin ba ang Pilipinas? Sumuko ka na. Anong magagawa ng isang taga-probinsya na katulad mo sa ibang bansa? Hindi ko pinansin. Sa halip, mas lalo akong ginanahan sa kanilang mga salita. Lumipas ang 3 buwan. Nag-apply ako para sa Filipino Language Proficiency Test. Ang pinakamalapit na examination center ay nasa Tallinn, ang kabisera. Nakbus ako ng 5 oras papunta. Kumuha ako ng exam at muling nakbus ng 5 oras pabalik. Isang araw na biyahe, ngunit hindi ako nagsisi. Pagkatapos ng 1 buwan, lumabas ang resulta. Intermediate level. Nakapasa ako, masaya ako. Ngayon naman, oras na para maaral ng mga espesyal na asignatura, criminal law, police science, constitutional law. Lahat ay kailangan kong paaralan sa wikang Filipino. Nak-order ako ng mga libro. Mga libro na ipinadala mula sa Pilipinas at umabot ng 1 buwan bago dumating. Hindi rin mura ang gastos. Ngunit hindi ko ito pinanghinayangan. Ito ay pamumuhunan para sa aking kinabukasan. Dumating ang mga libro. Makakapal na libro, lahat ay nakasulat sa Filipino. Hawak ang diksyonaryo, binasa ko ang bawat pangungusap. Mahirap, lalo na ang legal na termino. Ngunit hindi ako sumuko. Naaral ako gabi-gabi. Tuwing weekend, 5 oras akong nakakabit sa lamesa. Naalala rin ang aking mamagulang. Isang gabi, pumasok ang aking ina sa aking silid. Henry, bakit mo pinipilit ang sarili mo ng ganyan? Dito na lang mamuhay ka ng normal at madali. Inay, wala po akong nakikitang kinabukasan dito. Maliit ang sweldo, at lahat ay minamaliit ako. Pakiramdam ko kung pupunta ako sa Pilipinas, may magbabago. Napabuntong hininga ang aking ina. Anak, naalala ako para sa iyo. Paano ka mabubuhay ng maisa sa bansang hindi mo kilala? Nang sandaling iyon, binuksan ng aking ama ang pinto at pumasok. Hayaan mo si Henry. Nakpasya na si Henry. Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Henry, kung saan ka magiging masaya, pumunta ka. Gusto kong makita kang mabuhay ng may dignidad. Mas mabuti pa na hamunin mo ang sarili mo sa isang bagong lugar kaysa minamaliit ka rito, hindi ba? Umagos ang aking nga luha, salamat itay. Siguradong matatagumpay ako, tumawa ang aking ama. Oh, alam ko, anak ko yan, kaya mo yan. Nang gabing iyon, mas lalo akong nagkaroon ng matinding determinasyon. Para sa aking mamagulang, kailangan kong magtagumpay. Ang 6 na buwan ay lumipas ng mabilis. Naging master ko na rin ang nga espesyal na asignatura. Ngayon na ang oras para magsimulang mahanda para sa papunta sa Pilipinas. Una na-apply ako para sa visa. Inihanda ko ang lahat ng kinakailangang dokumento at isinumite sa embassy. Pagkatapos ng 1 buwan na puno ng paghihintay, sa wakas ay na-issue ang visa. Muling kinumpirma ko ang detalyadong schedule ng entrance exam. Nalalapit na ang exam, eksaktong 2 buwan mula ngayon. Nang may nangingini na kamay, nagbook ako ang flight papunta sa Pilipinas. At dumating ang huling araw ng aking trabaho sa istasyon ng Falga. Tinawag ako ng aking pinuno ng may pagkabagot. Hoy Henry, talaga bang aalis ka? Opo, aalis po. Napabuntong hininga ang pinuno ng malalim. Siguradong pagsisisihan mo yan. Anong magagawa mo sa malayo na bansang tulad ng Pilipinas? Hindi mo naiintindihan ang wika? At ang kultura ay ibang-iba? Sigilan mo na ang kalokohang yan at manatili ka na lang dito ng tahimik. Umiling ako ng tahimik ngunit may diin. Hindi po, kailangan ko pong umalis. Dahil naroon po ang tunay na buhay na matagal ko nang pinangarap.
Tumawa ang pinuno ng may pang-insulto, sige, kung gusto mo, pumunta ka. Sa huli, babalik ka rin dito nang umiyak pagkatapos mong mabigo. Hindi na ako nagsalita pa. Yumuko lang ako ng tahimik nagpaalam at lumabas ng silid. Nagsalita rin ang aking nga kasamahan sa istasyon. Henry, mag-ingat ka. Kung mabigo ka, bumalik ka rito anumang oras. Ngumiti ako ng masaya sa kanila at sumagot, ayos lang po. Hinding-hindi po ako mabibigo. Kinagabihan, nasimula akong maimpake sa aking silid. Sa isang malaking maleta, inilagay ko ang kaunting damit at maraming libro, tinitigan ko ang lumang salamin sa sulok ng silid. Ang aking muka sa salamin ay mas determinado kaysa kailanman. Ngayon ang tunay na simula. Ang tunay na simula ng aking buhay. Ito ang huling gabi bago ang aking pag-alis. Ang aking puso ay lumukso, at hindi ako makatulog. Kinabukasan ng umaga, aalis na ako patungong Pilipinas, ang araw na magbabago sa aking buong buhay. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng 5 umaga bago pa sumikat ang araw. Nagilamos ako ng malamig na tubig, nakpalit ng damit, at kinuha ang mabigat na maleta. Muli akong tumayo sa harap ng salamin. Henry, kaya mo yan. Siguradong magtatagumpay ka. Malamang ay narinig ang ingay, gumising din ang aking mamagulang. Umiyak na ang aking ina at mahigpit na hinawakan ng aking ama ang aking dalawang kamay. Henry, mag-ingat ka. Sa malayong bansa, huwag kang makakasakit. Kung mahirapan ka, bumalik ka rito anumang oras. Opo, naiintindihan ko, huwag po kayong mag-alala. Hinahatid ako ng aking ama sa airport gamit ang kanyang lumang truck. Mahaba ang biyahe mula Valga hanggang airport, 2 oras sa kotse. Salok ning tumatakbong kotse, tanging ang tunog lamang ning makina ang naririnig at tahimik ang lahat. Maya-maya mahinang nasalita ang aking ama. Henry, talagang ikinalulungkot ko. Hindi ko nagawang bigyan ka ang mas magandang kapaligiran. At kailangan ka pang umalis mag-isa sa malayong bansa. Natahimik ang aking ama at mahigpit na ipinikit ang bibig. Ang kanyang kamay na hawa ang manibela at ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Itay, hindi po ito kasalanan ng sinuman. Ito po ang sarili kong pinili. Isang bagong hamon ito para sa aking buhay. Kaya hindi po ito kasalanan niyo. Tumango ang aking amo ng maraming beses, pinipigilan ang kanyang luha. Ah, oo, tama ka, Henry, matibay ka talaga. Siguradong magtatagumpay ka rin doon. Sa wakas, nakarating kami sa Tallinn Airport. Sa malamig na hangin, mahigpit kong niyakap ang aking ama, kasama rin ang aking ina para mahatid. Mahinang may ipinahawa ang aking ina sa aking kamay. Henry, daling mo ito. Ito ang perang unti-unti kong inipon. Hindi man marami pero para sa anumang mangyari. Nang buksan ko ang maliit na sobre, mayroon itong lumang papel na pera. Maliit ang halaga, ngunit para sa aking mahirap na mga magulang, ito ay malaking halaga. Pinigilan ko ang aking luha at muling ipinahawa ang sobre sa kamay ng aking ina. Inay, ayos lang po ako. Gamitin niyo na lang po ang perang ito para sa sarili niyo. Magiging isang mahusay na pulis po ako sa Pilipinas at kikita po ako ng marami. Narinig ang mga salitang iyon at tuluyan nang umiyak ang aking ina. Ang aming anak ay lumaki ng napakagaling. Maya-maya tumuno ang anunsyo ng boarding ng eroplano. Yumuko ako ng malalim sa aking nga magulang para sa huling paalam. At muling hinawakan ang aking malita at naglakad patungo sa immigration gate. Minsan akong lumingon, at nakita kong napupunas ng luha ang aking nga magulang habang kumakway. Kinawayan ko rin sila ng malaki at napatuloy sa loob ng gate. Umakyat ako sa malamig na metal na hagdanan nga eroplano. Umupo ako sa aking itinalagang upuan at tiningnan ang tanawin sa labas mula sa maliit na bintana. Nakita ko ang pamilyar na madilim at maulap na lupain na Estonia. Sa isang malakas na tunog, lumipat ang eroplano mula sa runway. Unti-unting lumayo ang nagyelong lupa. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay sa aking tuhod, wala nang balikan. Kailangan ko lang na sumulong. Ang flight papuntang Pilipinas ay mahabang biyahe, mahigit 10 oras. Sa gitna, dumaan kami sa ibang airport at kailangan pang mag-transfer ngang flight. Mahirap ang biyahe sa pisikal, ngunit ang aking puso ay puno ngang pag-asa. Kahit sa masikip na upuan ng eroplano, kinuha ko ang aking Filipino language textbook. Patuloy akong naaral upang mas makakuha pa ng kaalaman hanggang sa huling sandali ng pagdating. Pagkatapos, ang pasahero na nakaupo sa tabi ko ay natatakang natanong, naaral po kayo ng Filipino? Opo, pupunta po kayo sa Pilipinas. Opo, papunta po ako doon para kumuha ng exam para sa pulis. Nagulat ang pasahero at hindi makapaniwala.
Ang isang dayuhan ay kukuha nga exam para sa pulis sa Pilipinas? Napakagaling niyo po. Suportado ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong mainit na salita. Natapos din sa wakas ang mahaba at mahirap na 10 oras na flight. Dahan-dahang bumaba ang eroplano at lumapa sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, Terminal 3. Sa wakas, nakababa ako sa lupain ng Pilipinas na matagal ko nang pinangarap. Pinigilan ko ang aking kumakabo na puso habang bumababa sa hagdanan ng eroplano. Ito ay isang malaki at modernong Naya. Ang aking puso ay nangingini sa sobrang kaba at pag-asa. Pumasok ako sa maliwanag na loob na terminal building. Ang unang pakiramdam ko ay isang nakakagulat na karanasan. Saan man ako tumingin, napakalinis, walang kahit isang basura, at ang hangin ay parang sariwa. Ang marmol na sahig ay nagnining na nagre-reflect ng ilaw. At ang kisame ay bukas at matas. Ang daloy nga tao at ang paggabay sa mga bagahe ay perpekto at sistematiko. Ang masignadjas ay nasa maraming wika. At madaling intindihin ng sinuman. Ang mas staff ng airport ay nakangiti at magili na gumagabay sa mga hindi kilalang turista. Ito ay ibang-iba sa mapasilidad na alam ko sa Valga o Tallinn. Nakatayo lang ako na may hawa na bagahe at napabuntong hininga. Ito ang Pilipinas. Ito ang tinatawa na maunlad na bansa sa mundo. Sinundan ko ang mga signagis papunta sa immigration counter. Sumunod ako sa mayos na linya ng mga tao at tahimik na nahintay sa aking turn. Maya-maya dumating na ang aking turn. Maingat na kinumpirma ng immigration officer na nakasuot ng uniforme ang aking pasaporte. Ano po ang layunin ng inyong pananatili sa Pilipinas? Kukuha po ako ng police entrance exam. Nagulat ang immigration officer at tumingin sa akin. At nagbigay siya ng isang mainit at magili ng ngiti. Kukuha po kayo ang exam para sa pulis sa Pilipinas. Bihira po kaming makakita ang aplikante mula sa ibang bansa. Galingan niyo po sa exam. Ang Pilipinas po ay isang napakaligtas at magandang bansa. Maraming salamat po. Gagalingan ko po. Sa mainit na salitang iyon mula sa immigration officer, agad na uminit ang sulok ng aking mata. Ang isang dayuhan na hindi kilala tulad ko ay sinusuportahan ng buong puso ng isang opisyal ng gobyerno. Para sa akin na pinagtatawanan nege akin mige kasamahan sa istasyon nege Valga, hindi ito maisip. Matagumpay akong nakapasa sa imigrasyon, kinuha ang aking mga bagahe, at lumabas sa lobby. Ang main lobby ng naaya ay napakalaki at maliwanag. Ang mataw mula sa iba't ibang panig ng mundo ay abala sa papunta sa kanilang nga destinasyon. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang airport police officer na napapatrol. Malinis na uniforme na plansado, matikas na tindik, at mabait na muha sa mamamayan. Hindi sila nabibigay ng takot at magalang na tinuturuan ng daan ang mga naliligaw. Tumigil ako at tinitigan ang magandang tanawin na parang kakainin ko. Naisip ko, gusto ko ring maging isang mahusay na police officer na tulad nila. Lumabas ako sa automatikong pinto at lumanggap NG hangin sa labas NG Airport. Malamig na sa Pilipinas sa Pebrero, ngunit hindi kasing lamig NG taglamig sa Estonia. Ang amoy ng hangin sa aking pisgi at ang tekstur ng hangin sa bayan ay ibang-iba. Ginabayan ako ang isang guide at sumakay ako sa isang malinis na taxi. Isang driver na nakasuot ng puting guwantes ang lumingon at magalang na bumati. Sir, ma'am, saan po kayo pupunta ngayong araw? Sa malapit sa Quezon City po pakiusap. Magalang na tumango ang driver at mayos na pinaharurot ang kotse. Possible po bang ito ang unang beses niyo sa Pilipinas? Opo, ngayon po ang una. Mukhang malayo po ang pinanggalingan niyo. Saan po kayong bansa? Mula po ako sa Estonia, sa Northern Europe. Ah, Baltic State po pala. Napakalayo po pala ng pinanggalingan niyo. Salamat sa pagod niyo. Ano po ang inyong impresyon nang makarating kayo sa Pilipinas? Hindi ako tumingin sa tanawin sa labas ng bintana at sumagot. Napakaganda. Talagang napakaganda na hindi ko may paliwanag sa salita. Ang pasilidad ng airport at ang ugali ng mga tao ay ibang-iba sa aking bayang sinilangan. Masayang ngumiti ang driver sa rearview mirror. Masaya po kaming marinig yan. Pinabilis ng taxi ang takbo at duman sa mayos na expressway. Para akong nabiyani at patuloy na nakatingin sa mundo sa labas ng bintana. Ang kalsada ay malawa at pata, at ang mga puting linya ay malinaw at maganda ang pagkakaguhit. Maraming sasakyan ang sumusunod sa mga linya, at ang nga modernong traffic light ang nakokontrol sa trapiko. Pagkatapos dumaan sa isang mahabang tunnel at tumawid sa isang malaking tulay, pumasok na kami sa malaking lungsod. Ito ang Metro Manila. Napakataas ng mga gusali na nakatayo, at ang buong lungsod ay nagniningning sa iba't ibang kulay. Kahit hating gabi na, maraming tao ang naglalakad sa ligtas na kali, at maraming tindahan ang bukas.
Napangangalang ako sa sobrang laki at buhay ng lungsod. Ito ang Metro Manila, ang pinakamalaking lungsod sa mundo. Ang kabisera ang Pilipinas, at ang lugar kung saan ako maninirahan. Dumating ang taxi sa harap ng isang maliit na lodging na nabuko. Ito ay isang maliit na studio type na apartment sa Quezon City, ngunit napakalinis. May malambot na kama, study table, maliit na cabinet, at kumpleto sa malinis na banyo. Inilagay ko ang mabigat na malita sa sahig at agad na lumapit sa bintana para tingnan ang labas. Sa harap ko malawak na tanawin ng magandang nightlife ng Metro Manila ang nakalatat. Milyon-milyong ilaw ngang posta ang kumikislap, at ang ilaw ngang headlights ay dumadaloy na parang ugat. Nang makita ko ang tanawin na iyon, biglang bumuhos ang malalaking luha mula sa aking nga mata. Hindi ko alam kung bakit ako umiyak, kahit hindi naman ako malungkot. Kahit anong pigil ko, patuloy na dumadaloy ang mainit na luha sa aking pisngi. Sa bansang ito, tinatrato ng mayos ang matao bilang tao, hindi ba? Nagbulong ako sa hangin nang may nanginginig na boses habang basa ang aking muka. Ang mainit na tingin mula sa immigration officer sa Naya, ang pagiging magalang ng driver, ang mapayapang kabaitan ng nga tao. Ito ay isang nakakagulat na karanasan na napatunaw sa aking nagyayelong puso. Sa Estonia, kahit ang isang police officer na nakaswat ng uniporme ngang estado ay minamali ng nga lasing sa kalsada, ngunit sa Pilipinas, ang nga ordinaryong mamamayan ay natutulungan at nagrerespeto sa isa't isa. Umalis ako sa bintana at dahan-dahang humigas sa malinis na kama na may puting kumot. Tinitigan ko ang puting kisama ng malinis na silid. Bagamat ito ay kisame ng isang hindi pamilyar na bansa, nakaramdam ako ng malalim na kapayapaan na parang nasa bisik ng aking ina. Pagdating ng umaga, kailangan kong agad na simulan ang huling paghahanda para sa exam. Ang police entrance exam na matatakda ng aking kapalaran ay 2 araw na lang. Dahan-dahan akong huminga ng malalim bago ipinikit ang aking mamata. Pagod ang aking katawan mula sa mahabang flight at sunod-sunod na pagkabahala, ngunit magaan at masaya ang aking puso. Nang gabing iyon, nakita ko sa aking masayang panaginip ang aking sarili na nakasuot ng magandang uniforme ng pulis ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. Nagising ako bago pa tumuno ang alarm clock dahil sa kaba at tuwa. Lumabas ako at naglakad sa makalye ng hindi pamilyar na lungsod sa malamig na hangin. Kahit maaga pa, marami ng tao sa daan. Ang manak mamadaling papasok sa trabaho na nakasuot ng suit, ang manak jojoging para sa kalusugan, ang matindero na nagbubukas ng kanilang tindahan at naghahanda para sa araw, lahat ay abala, ngunit masigla at puno ng buhay ang kanilang mga mukha. Pumasok ako sa isang convenience store na may maliwanag na ilaw. Kasabay ng pagbukas ng automatikong pinto, masiglang binati ako ng tindera. "Welcome po." Ang boses niya ay puno ng sariwang enerhiya ng umaga. Nang may bahagyang nangingini na kamay, pinili ko ang aking almusal mula sa estante. Isang maayos na nakabalot na pandesal at isang maliit na katon ng gatas. Nakbayat ako sa counter at sinabi sa aking pinakpraktisang Filipino, "Salamat po." Bahagyang nagulat ang tindera at lumaki ang kanyang mata, at pagkatapos ay ngumiti ng mainit. "Magaling po kayo Filipino. Saan po kayo galing?" "Mula po ako sa Estonia, sa Northern Europe." "Wow, ang layo po pala. Ano po ang impresyon niyo sa Pilipinas?" "Napakaganda. Sa tingin ko po ay isang napakagandang bansa." "Mabuti po. Mag-ingat po kayo ngayong araw." Lumabas ako sa convenience store at napunta sa isang tahimik na parke sa malapit. Umupo ako sa bench at binuksan ang balot ng binili kong pandesal. Nang kumagat ako, kumalat ang mabangong amoy at ang tamis ng malambot na tinapay. Mayroon itong palaman at perpekto ang alat. Ito ay isang mainit at malambing na lasa na hindi ko pa naranasan sa Estonia. Sa parke, nagtitipon ang nga matatanda para mag-ehersisyo. Ang makabata ay walang muwang na naktatagbuhan at mayroon ding naklalakat na aso. Anong payapang tanawin, naisip ko, lahat ay ligtas at protektado, ang buong lungsod ay malinis, at ang nga tao ay masayang ngumingiti. Hawa ang pandesal, matindi kong naisip, gusto kong manirahan dito, gusto kong magtrabaho bilang pulis sa bansang ito. Pagbalik ko sa aking lodging, agad akong umupo sa lamesa at muling nasimulang maaral. Sa natitirang 2 araw bago ang exam, literal akong naaral ng walang tulo. Paulit-ulit kong binasa ang mga espesyal na libro sa criminal law, police science at constitutional law. Sumusulat ako sa aking notebook hanggang hating gabi at patuloy na sinasagot ang mga nakaraang tanong. At sa wakas dumating ang gabi bago ang exam. Mabilis ang tibok na aking puso, ngunit nakaramdam din ako ng kaibang kumpiyansa. Sa loob ng 1 taon, mas masipak akong nahanda kaysa kanino man. Ngayon, kailangan ko lang ibuhos ang lahat.
Sa umaga ng exam, gumising ako ng 5 ng umaga at naligo ng mainit para malinis ang aking katawan at isip. Nagsusuot ako ng malinis na damit na plansado at inilagay ang aking admission ticket at ID sa bag. Tumayo ako sa harap ng salamin, tinitigan ang aking na mata, at sinabi, Henry, ngayon ang araw na iyon, ang rurok ng isang taon ng pagsisikap na puno ng dugot pawis. Kaya mo yan, siguradong makakapasa ka. Nang lumabas ako sa lodging, gumagalaw na ang lungsod ng Metro Manila. Nagpunta ako sa istasyon ng MRT, bumili ng tiket at bumaba sa platform. Ang MRT sa Pilipinas ay nakakagulat na malinis at tahimik. Malambot ang nga upuan at ang nga anunsyo sa loob ng tren ay napakalinaw. Lahat ng pasahero ay tahimik na nababasa ng libro o nakapikit. Walang maingay na nausap o sumisingit sa pila. Pagkatapos ng 30 minuto, nakarating kami sa pinakamalapit na istasyon sa examination center. Pagkatapos ng maikling lakad mula sa istasyon, nakita ko ang malaking gusali ng examination center. Sa paligid ng entrance marami nang nagtitipong kausyang. Lahat ay seryoso ang muka at nagbabasa ng review books para sa huling pagrepaso. Nang makita ko ang tanawin na iyon, biglang bumuhos ang malamig na pawis sa aking mga kamay. Nagsimulang lumukso ng mabilis ang aking puso, parang gustong sirain ang aking tadyang. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko at tumakas dito. Dumaan ako sa malawa na dagat mula Estonia para makarating dito, huminga ako ng malalim at pumasok sa loob ng gusali. Maingat na kinumpirma ng staff ng guide ang aking admission ticket. Henry Rat po, tama? Sa room 5 po ng 3rd floor. Salamat po. Sumakay ako sa elevator at umakyat sa 3rd floor. Sa mahabang koridor, may mga kausan na naklalakat na puno ng kaba. Nakita ko ang room base at tahimik na binuksan ang pinto at pumasok. Napakalaking silit at dandang hilerang ng lamesa ang mayos na nakalagay. Hinanap ko ang aking upuan na may nakasulat na aking examination number at tahimik na umupo. Nang tumingin ako sa paligid, karamihan sa mga kausang ay Pilipino. Mayroon ding ilang dayuhan na katulad ko. Maya-maya, tumunog ang chima at pumasok ang examiner na nakasuot ng suit. Sa lahat ng mga kausang, sasabihin ko ang nga paunawa bago magsimula ang exam. Siguraduhin patayin ang inyong mga cellphone at ilagay sa inyong bag. Mahigpit na ipinababawal ang anumang uringang pandaraya. Kung mahuli, agad kayong papaalisin. Ibinigay ang makakapal na question paper at answer sheet. Magsimula na po ang exam. Kasabay ngang senyales na iyon, sabay-sabay na tumunog ang pagbukas ng papel sa buong silid. Muli akong huminga ng malalim at binuksan ang question paper. Ang unang asignatura ay Filipino Language Exam. May mga tanong sa reading comprehension, listening comprehension, at essay writing. Maingat kong binasa ang bawat tanong. Sa kabila ng pagiging mahirap, naintindihan ko ng tama ang layunin ng lahat ng tanong. Ang isang taon ng pagsisikap na parang dinugo ko ay nabunga ng sigurado. Sagot ako ng sagot sa bawat tanong ng may kumpiyansa. Mabilis na lumipas ang oras, at pagkatapos na isang oras, natapos ang Filipino Language Exam. Susunod naman ang pinakamahirap na exam, ang espesyal na asignatura. Una ay ang criminal law. Malaking tulong dito ang pagkakabisa ko sa makumplikadong probisyon ng batas. Pagkatapos ay sinagutan ko ang police science at constitutional law. Mayroon ding mamahirap na tanong na napagulo sa aking isip, ngunit karamihan ay nasa saklaw ng aking pinahandaan. Ang tunog ng aking lapis ay nabigay sa aking ng lakas ng loob. Lumipas ang 3 oras at sa wakas ay tumunog ang chimena na gudyat sa pagtatapos ng written exam. Isinumite ko ang aking answer sheet sa examiner at lumabas ng silid. Paglabas ko sa koridor, mahaba akong huminga ng malalim. Nakaramdam akong natiyakan na nagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Sa hapon, oras na para sa Destiny interview exam. Umupo ako sa waiting area at naghintay na tawagin ang aking panggalan. Sa tahimik na silid, tanging ang tunog lamang ng orasan ang naririnig. Exam number 3247, Henry Reds po, pumasok po kayo. Sa wakas, dumating na ang aking turn. Dahan-dahan akong tumayo at kumatok sa mabigat na pinto ng interview room. Excuse me po, pagpasok ko, may 3 interviewer na nakaupo sa harap ng mahabang lamesa. 2 matandang lalaki at isang babae na may matikas na tindig. Tumayo ako ng tuwid, yumuko ng malalim at magalang. Exam number 3247, Henry Rathpo. Maraming salamat po. Sinabi ng lalaking interviewer sa gitna ng mahinang boses, sige, umupo ka. Sinabi ko, salamat po, at umupo sa inihandang upuan. Isa sa mga interviewer ang nagtanong habang tinitingnan ang aking resume na isinumite ko. Mula po kayo sa Estonia, hindi po ba? Nagsilbi po kayo bilang police officer doon? Opo, tama po.
Nagsilbi po ako sa istasyon Engvalga sa loob 2 taon. Bakit po hindi sa inyong sariling bansa, kundi gusto niyo po maging police officer sa Pilipinas? Bahagya kong kinuyom ang aking makamay sa aking tuhod na hintay sandali, at tumingin ng diretso sa mata ng interviewer. Ipinagmamalaki ko po ang trabaho ko bilang police officer sa Estonia, ngunit dun po, ang police officer ay hindi po iginagalang. Napakaliit po ang sweldo, lumaad sira ang kagamitan, at higit sa lahat, nakakaranas po kami ng malamig na pagtrato mula sa mga mamamayan. Lalo na po ang diskriminasyon laban sa mababaeng police officer, ay napakahirap natisin. Ngunit nalaman ko po na ang Pilipinas ay ibang-iba. Sa bansang ito, ang police officer ay maaring magtrabaho bilang tunay na police officer. Sila po ay lubos na iginagalang ng mamamayan at maaring protektahan ang kaligtasan ng matao ng may dignidad at pagmamalaki. Gusto ko po talagang magtrabaho bilang isang tunay na police officer sa ganoong kapaligiran. Tahimik na nakinig ang maka-interviewer sa aking makasalita at tahimik na tumangho. Ang babaeng interviewer ay nagtanong ng may matalim ngunit mainit na tingin. Ang buhay po sa Pilipinas ay maaring mas mahirap kaysa sa iniisip niyo. Ibang-iba po ang wika, kultura, at sistema ng lipunan sa inyong bansa. Okay lang po ba sa inyo? Sumagot ako ng may determinasyon. Walang pag-aalinlangan. Opo, okay lang po. Matagal na po akong handa para doon. Sa loob ng 1 taon, pinahirapan ko ang aking sarili sa paghahanda at dumaan ako sa dagat para makarating dito. Kung makakapamuhay po ako bilang police officer sa Pilipinas, siguradong malalampasan ko po ang anumang hirap. Mukhang bahagyang lumamot ang ekspresyon ng mga interviewer. Ang lalaking interviewer sa gitna ay huling natanong, okay po. Kung gayon, huling tanong, kung makakapasa po kayo at maging police officer, anong klaseng police officer po ang gusto ninyong maging? Hinalungkat ko ang pinakadalisay na damdamin sa aking puso. At may buong katapatan akong tahimik na sumagot. Gusto ko po maging isang police officer na buong pusong sumusuporta at naglilingkod sa mamamayan. Hindi ko po gustong maranasan ng sinuman ang kawalan ng paasa at pagmamaliit na naramdaman ko sa makalya ng Estonia. Dahil ang police officer po ay dapat na napoprotekta sa mga mahihina ng buong buhay nila. Matindi po akong nagnanais na maging isang police officer na malapit sa sakit ng mamamayan at tunay na mapagkatiwalaan. Narinig ang salitang iyon at sabay-sabay na ngumiti ng mainit ang 3 interviewer. Naintindihan namin, iyan na po ang interview ngayong araw. Salamat po sa pagod niyo. Salamat po talaga sa mahalagang oras na ibinigay ninyo ngayong araw. Yumuko ako ng malalim at umalis sa interview room. Nang sumara ang pinto, nawala ang lahat ng lakas sa aking katawan. Sinandal ko ang aking likod sa pader ng korido at napaupo sa sahig. Nangingini ang aking mga binti at hindi ako makatayo. Tapos na ang lahat. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay ng resulta. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng gusali ng may nangingini na mga paa. Ang malamig na hangin ay dahan-dahang humaplo sa aking mainit na muka. Nang tumingala ako, ang kalangitan ng Metro Manila ay malinaw na asul na walang ulap. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao sa kalangitan. Magtatrabaho ako sa bansang ito, magiging pulis ako sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, isang matibay na intuisyon ang bumabal sa aking puso. Siguradong makakapasa ako. Siguradong nakarating sa kanila ang aking damdamin. Ang 1 linggo ay parang walang katapusan. At sa wakas, dumating ang araw ng paglabas ng resulta ng nakapasa. Gumising ako bago pa sumikat ang araw at umupo sa harap ng computer sa maliit na lamesa. Nanginginig ng bahagya ang aking nakamay. At ang tibok ng aking puso ay naririnig sa aking tenga. Eksaktong 9 ng umaga, sa wakas ay na-upload ang pahinaang resulta sa opisyal na website. Mahigpit kong pinigilan ang nanginginig na kamay na may hawak na mouse at na-access sa site. Lumabas sa screen ang listahan ng examination number at pangalan ng nakapasa. Pinigilan ko ang hininga at dahan-dahang iniscroll pababa ang listahan, 1 linya bawat segundo. 1 linya, 2 linya, 3 linya, at nandun. Ang aking panggalan ay walang duda na nandun. Henry Rath. Nakatiti lang ako sa mga letra na nakikita sa screen. Sa simula hindi ako makapaniwala. Kinusok ko ang aking mata at muling kinumpirma. Walang duda. Ang aking pangalan ay tiyak na nasa listahan ng mga nakapasa. Sa sandaling iyon, bumaksa ako mula sa upuan at umiyak doon. Umiyak ako ng malakas na parang bata. Ang sakit at pressure na pinagdaanan ko ng maisa sa loob ng 1 taon ay bumuhos bilang luha. Nakapasa ako.
Talagang naging police officer ako sa Pilipinas. Nangingini ang aking kamay na kinuha ko ang aking smartphone at tinawagan ang aking nga magulang sa aming bayan. Hello inay, Henry anong balita? Nakapasa ka ba? Nakapasa po ako inay, nakapasa po ako. Narinig ko ang boses ng aking ina sa kabilang linya na nawalan ng salita at nagsimulang umiyak. Totu, talaga bang nakapasa ka? Opo, Totu po. Nandun po ang pangalan ko sa screen. Napakagaling mo? Ipinamamalaki ka ng buong puso ng nanay mo. Nakpalit ang aking ama sa telepono. Henry, Totu ba? Opo itay. Naging police officer po ako sa Pilipinas. Ang malakas na boses ang aking ama ay malinaw na nanginginig. Henry, ipinamamalaki kang tatay mo. Napakagaling mo talaga. Nagawa mo. Sumagot din ako ng may luha sa muha. Salamat itay, ang pinangarap ko ng matagal. Sa wakas ay natupad ko. Matapos patayin ang telepono, nakaupo pa rin ako sa sahig at patuloy na umiyak sandali. Ito ang pinakamatamis na luhang kagalakan sa aking buhay. Sa wakas, kumalma ako at tumingala sa labas ng bintana. Ang magandang tanawin ng Metro Manila ay naniningning sa ilaw ng umaga. Mula ngayon, magiging bahagi na rin ako ng dakilang lungsod na ito. Ilang araw pa katapos, napunta ako sa itinalagang pasilidad para kunin ang aking uniform ng pulis. Napakalaki at maringal ng gusali. Papasok ko, kinuha ko ang bagong set ng uniforme na may nakasulat na aking pangalan. Malinis na tela na plansado, nang niningning na badge ng pulis sa dibdib, eleganteng disenyo, lahat ay bago at inihanda para sa akin. Pagbalik ko sa lodging, mag-isa kong sinuot ang uniforme. Tumayo ako sa harap ng salamin, isinuot ang sombrero, at itinuwid ang aking likod. Ang aking sarili sa salamin ay parang ibang tao, marangal, astig at puno ng pamamalaki. Ito ang tunay na pulis. Ito ang aking sarili na matagal ko nang pinangarap mula pa nung bata ako. Ngumiti ako ng buong puso habang dahan-dahang pinupunasan ang luha sa sulok ng aking mata. Ngayon ang tunay na simula ng aking buhay. Kumuha ako ng litrato na nakasuot ng uniforme at agad na ipinadala sa aking magulang sa pamamagitan ng mensahe. Pagkatapos, agad na tumawag ang aking ina. Henry, nakita ko ang litrato mo. Talagang ang ganda mo. Salamat, inay. Henry, talagang ipinamamalaki ka. Ang aming anak ay naging pulis sa Pilipinas. Opo, malapit na po ang aking unang araw ng trabaho. Gagalingan ko po, susuportahan ka namin. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at tinitigan ang tahimik na kisama. Napakasaya ko lang. Pilipinas, maraming salamat po talaga. Sa pagtanggap niyo po sa akin. Sa wakas, dumating ang umaga ng aking unang araw ng trabaho. Gumising ako ng 5 ng umaga at naligo ng mainit. Kinakabahan ako, ngunit kasabay nito ay masaya rin ako. Maingat kong sinuang aking uniforme at paulit-ulit na itinutuwid ang aking postura sa harap ng salamin. Mula ngayon, tatayo na ako sa lungsod bilang isang police officer ng Pilipinas. Nang lumabas ako sa lodging kahit maga pa, marami ng tao sa kalye. Sumakay ako sa MRT at nagpunta sa National Capital Region Police Office, NCRPO, District Office, ang aking assignment. Mangyat sa 10 minuto ang piyehe. Ang NCRPO District Office ay isang moderno, malaki, at maringal na gusali. Sa harap ng gusali, maganda ang pagwagaywe ng bandila ng Pilipinas sa hangin ng umaga. Huminga ako ng malalim at pumasok sa pangunahing entrance. Ang security guard ay nakita ako at masiglang bumati. Magandang umaga po, bagong officer po kayo? Opo, ako po ang magsisimula ngayong araw. Tumigil ako at yumuko ng malalim para bumati. Sumakay ako sa elevator at umakyat sa second floor. Dito matatagpuan ang opisina ng Traffic Division, ang aking assignment. Binuksan ko ang mabigat na pinto at pumasok. Sa malawak na opisina, mayos na nakalagay ang magalamesa at marami ng police officer ang nagtatrabaho. Napansin ako ng Chief Inspector at lumapit ng nakangiti. Police Officer Rath, tama? Magaling at nakarating ka, hinihintay ka namin. Tumayo ako ng tuwid at malakas na bumati. Naka-assign po ako sa Traffic Division ng NCRPO District Office. Police Officer Henry Rath po. Simula po ang gayon, salamat. Ngumiti ang Chief Inspector ng may kasiyahan at bahagyang tinapi ang aking balikat. Napakagaling na pagbati. Halika, ihahatid kita sa iyong lamesa. Ihinatid ako sa isang maliwanag na lamesa sa tabi ng malaking bintana, at ipinakilala ng Chief Inspector ang isang veteranong police officer na nakaupo sa tabi ng lamesa. Ito po si Police Senior Master Sergeant Rivera. Siya po ay isang napakagaling na veterano at siya po ang magiging education officer ni Police Officer Rath.
Mukhang nasa late 50s SI Police Senior Master Sergeant Rivera at may kalmado ang dating. May banaya siyang mukha at ang kanyang tingin ay puno ng malalim na kabaitan. Magandang umaga, Police Officer Rat. Ako si Rivera. Simula ngayon, salamat sayo. Salamat po, Senior Master Sergeant Rivera. Tinapik ni Senior Master Sergeant Rivera ang aking balikat habang nakangiti. Parang bunso kong anak na babay. Huwag ka nang masyadong kabahan. Napakagandang trabaho dito. Sa mainit na salitang iyon, naramdaman kong bahagyang lumuwag ang aking pagkabahala. Ang unang kalahati nga araw ay detalyadong pagtuturo tungkol sa trabaho. Maingat na ipinaliwanag ni Senior Master Sergeant Rivera ang sistema. Kami sa Traffic Division ang responsable sa Traffic Enforcement at Accident Investigation sa aming jurisdiksyon. Nagmomonitor din kaming CCTV at mabilis na tumutugong sa mga tawag mula sa mga mamamayan. Binuksan ni Senior Master Sergeant Rivera ang computer system sa harap ko. Dito makikita mo ang lahat ng CCTV footage sa aming jurisdiction. Ito ay isang sistema na nagbibigay daan sa amin upang malaman ang sitwasyon sa real-time at agad na ma-dispatch kung may problema. Sa screen, malinaw na ipinakita ang dosa-dosa ng footage ng kamera, ang kaligtasan ng mga kasada, malalaking intersection, parking lots, at bawat sulok ng bayan ay pinoprotektahan dito ng 24 oras. Humanga lang ako sa advanced na sistema. Napakagaling po ngang sistema dito. Hindi po kapanipaniwala. Tama, hindi ba? Ang traffic management system ng Pilipinas ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Bukod pa rito, ipinakita niya sa akin ang aming patrol car sa underground parking lot. Ito ay isang bagong hybrid car, at ang loob ay kumpleto sa lahat ng kagamitan. Mataas na performance ng radyo, tumpak na GPS navigation, in-car camera, at ang pinakabagong kagamitan sa traffic enforcement. Malaki ang pagkakaiba nito sa sirang kotse na may sirang hita sa istasyon ng Estonia. Buwang pagmamalaki na sinabi ni Senior Master Sergeant Rivera, ang ating istasyon ng pulisya ay may napakataas na satisfaction rate mula sa mga mamamayan. Dahil ipinamamalaki natin ang ating trabaho at ginagawa natin ng maayos ang ating tungkulin. Ang makagamitan at sistema ay pinakamahusay, ngunit higit sa lahat, iginagalang tayo ang mamamayan. Matindi akong tumango, naisip ko na totoo iyon. Ang mga mamamayan na naglalakat sa paligid nege istasyon nege pulisya ay bahagyang yumuyuko sa mga police officer sa tuwing nakakakita. Ang mabata ay tumitingin ng may paganga at kumakaway ng nakangiti. Ito ang mundo kung saan nabubuhay ang tunay na pulis. Natapos ang patuturo sa umaga at dumating ang inaasahang oras ng lunch break. Ikinuha ako ni Senior Master Sergeant Rivera sa cafeteria sa loob ng istasyon ng pulisya. Ang cafeteria ay nakakagulat na malinis at maliwanag, at napakarami ng menu. Pinili ko ang mainit na kanin at sinigang at isang isda. Nang kumain ako, lumaki ang aking mata sa sobrang sarap. Napakasarap, tama hindi ba? Ang pagkain dito sa cafeteria ay talagang masarap. Matapos kumain, sa hapon, sa wakas ay umalis kami para sa aking unang patrol. Sumakay kami sa bagong patrol minaneho ni Senior Master Sergeant Rivera. Ang loob ng kotse ay amoy bago at ang aircon ay gumagana ng perpekto. Dito ang ating jurisdiction. Pangunahing magta-traffic enforcement tayo habang binabantayan ang kaligtasan ng mamamayan. Ang tanawin ng lungso sa labas ng bintana ay malinis at walang dumi. Ang nasasakyang tumatakbo ay nakakagulat na sumusunod sa mga traffic rules. Kung magiging pula ang ilaw, lahat ng sasakyan ay humihinto sa stopline, at ang naglalakad ay tahimik na naghihintay ng green light. Humanga ako sa perpektong kaayusan na iyon. Ang mga tao dito ay talagang sumusunod sa mga patakaran. Dahan-dahang ngumiti si Senior Master Sergeant Rivera at sumagot, iyan ang kapangyarihan ng edukasyon sa Pilipinas. Itinuturo sa mga bata mula pakabata. At dahil tayo, ang pulisya, ay laging napapatupad ng mapatakaran ng patas, nagiging payapa ang lahat. Sa kalagitnaan ng patrol, nakita namin ang isang sasakyan na lumaba sa stoplight. Agad na pinatuno ni Senior Master Sergeant Rivera ang sirena at ginabayan ang sasakyan sa isang litas na lugar upang huminto. Nagmamadali ang lalaking driver na binuksan ang bintana. Pasensya na po sir, may biglaan po kasing trabaho. Tumugon si Senior Master Sergeant Rivera ng may determinasyon ngunit hindi nawawala ang pagiging magalang. Anuman ang pagmamadali, kailangan sundin ang red light. Kung makaroon ng aksidente, hindi na kayo makakatrabaho. Sa pagkakataong ito, mahigpit na babala lang, pero sa susunod, maingat po kayo. Opo, pasensya na po talaga, mag-ingat po ako. Yumuko ng malalim ang driver, napaalam at maingat na pinaanda ang sasakyan.
Sa passenger seat, nakita ko ang lahat at marami akong natutunan. Ang pagiging mahigpit sa batas, ngunit hindi nakakalimot sa paggalang sa tao. Ito ang paraan ng pulisya sa Pilipinas. Natapos ang patrol at pumalik kami sa istasyon Nege Pulisya sa Hapon. Pagbalik sa opisina, nagsimula akong gumawa ng mga dokumento sa computer. Ang paggawa ng report at ang pagre-record ng traffic enforcement ay lahat ay digitized. Hindi na kailangan pang mahanap sa bundok ng maalikabo na papel na dokumento tulad sa Estonia. Mabilis na dumating ang oras ng pag-uwi. Nagtanong si Senior Master Sergeant Rivera habang naghahanda para umuwi, "Kumusta ang unang araw?" "Napakaganda po. Talagang napakaganda ng lahat. Para pong panaginip ang araw na ito para sa akin." Masayang ngumiti si Senior Master Sergeant Rivera. "Sige, magtulungan pa rin tayo, Henry." "Opo, salamat po." Pabalik ko sa lodging, isinara ko ang pinto ngang silid. Habang hinuhubad ang aking mahalagang uniforme, muli akong tumingin sa salamin. Ang aking sarili sa salamin ay nakangiti ng masaya sa buong araw. Isang police officer na lubos na iginagalang ng mga mamamayan. Isang tunay na police officer na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Humiga ako sa kama at tahimik na tumingala sa kisama. Muling dahan-dahang umagos ang luha mula sa aking mata. Hindi ito kalungkutan kundi luha ng purong kaligayahan. Maraming salamat po talaga sa bansang Pilipinas. Sa pabibigay niyo po sa aking ng napakagandang pagkakataon. Agad kong kinuha ang aking smartphone at tinawagan ang aking mga magulang. "Inay, itay, ngayon po ang unang araw ng trabaho ko. Kumusta, Henry? Napakaganda po talaga. Lahat ng tao ay mabait, at ang sistema ay parang magic. Ito po ang perpektong lugar na matagal ko nang pinangarap." Sa kabilang linya, labis na natuwa ang aking ina. "Napakabuti. Ipinagmamalaki ka ng nay mo. Ako rin po, inay. Lahat po ito ay dahil sa inyo ni itay na laging sumusuporta sa akin." Matapos patayin ang telepono, muli akong tumitis sa tahimik na kisama ng silid. Tahimik at payapa pa rin ang gabi ng Metro Manila. Ngunit ang aking puso ay mabilis na lumukso sa pag-asa para bukas. Anong ganda kayang araw ang darating bukas? Nasasabi ako. Mabilis na lumipas ang isang buwan na parang panaginip. Araw-araw akong nagtrabaho ng buong puso sa NCRPO District Office. Nagpatrol ako, nag-traffic enforcement, at tumulong sa mga naliligaw na mamamayan. Nakasama ko na rin ang aking mga kasamahan. Napakabait nilang lahat at inalagaan ako, isang bagong officer, at tinuruan ako ng maraming bagay. Lalo na si Senior Master Sergeant Rivera, na parang tunay na ama, na mainit akong inalagaan. Isang araw, tinawag ako ng Chief Inspector sa kanyang desk. "Police Officer Rath, pwede ka bang kausapin sandali?" "Opo, Chief Inspector, may problema po ba?" Nagmamadali akong lumapit sa desk ng Chief Inspector. Ipinakita sa aking ng Chief Inspector ang monitor ng computer. "Si Police Officer Rath, naging balita ka." Sa screen, malaking-malaki ang nakalagay na artikulo mula sa isang sikat na news website. Ang headline ay nakasulat, "Babaeng Police Officer mula Estonia, natupad ang pangarap sa Pilipinas." Ang nilalaman ng artikulo ay ang kwento ng aking buhay. Mula sa pagtatrabaho bilang police officer sa malayong Estonia hanggang sa paghanga sa sistema ng kapulisan ng Pilipinas at pagtawid sa dagat. Nang mahinang boses na sinabi ng Chief Inspector, "Sa totoo lang, may media reporter na humingi ng interview sa iyo. Kung ayaw mo, okay lang, pero sa tingin ko, magandang pagkakataon ito. Ano sa tingin mo?" Seryoso akong nag-isip sandali. Ngunit naisip ko na ito ay isang magandang pagkakataon upang ibahagi ang ganda ng Pilipinas kaya nakpasya akong pumayag. "Sige po, susubukan ko po." Ilang araw pagkatapos, dumating ang isang reporter sa reception area and station and pulisya. Ito ay isang batang babaeng reporter na may matalinong dating. "Magandang araw po, Police Officer Red. Ako po si Jumi Santos, reporter po. Salamat po. Magandang araw po." "Salamat po." Inihanda ang kamera at tahimik na nagsimula ang interview. "Kumusta po ang matrabaho bilang police officer sa Pilipinas?" "Napakaganda po talaga. Ito po ay isang kapaligiran na hindi ko po ma-imagine sa aking bayan, sa Estonia. Ang nga kagamitan ay moderno, at stable po ang sweldo, ngunit higit sa lahat, nararamdaman ko po na lubos akong iginagalang ng mamamayan bilang isang tao." Bahagyang lumapit si Reporter Santos at nagtanong, "Kung ikukumpara po sa police environment sa Estonia, ano po ang konkretong pagkakaiba?" Sa isang salita, langit at lupa po ang pagkakaiba. Sa Estonia, ang isang buwan na sweldo ng police officer ay humigit kumulang 7,500 Philippine pesos lamang. Ngunit dito po, nakakatanggap ako ng sweldo na halos 290,000 pesos.
Bukod pa rito, sa Estonia po, kahit nakasuot akong uniforme, minamalit pa rin akong ngalasing. Ngunit sa Pilipinas po, ang mga mamamayan na dumadaan ay magalang na bumabati sa akin. Masigasig na kumukuha ng note si Reporter Santos habang tumatango. Ano po ang tingin ninyo sa bansang Pilipinas sa kabuuan? Sa tingin ko po ang Pilipinas ay isang tunay na maunlad na bansa. Ang sistema ng lipunan ay perpektong naitatag, at ang nga tao ay nakakagulat na mabait at magalang. Bilang isang police officer, wala na pong ibang bansa sa mundo na mas angkop para magtrabaho. Ang pag-iwan sa lahat at papunta dito ay ang pinakamagandang desisyon sa aking buhay. Ang interview video na iyon ay ipinalabas sa pambansang balita ilang araw pagkatapos. Ang reaksyon matapos ang broadcast ay mas mainit pa kaysa sa inaasahan ko. Mainit akong sinuportahan ng mga Pilipino at nagbigay ng masalita ng paghihikayat mula sa kanilang mga puso. Sa comment section ng balita, punong-puno ito ng mamensahe na nakakapagpainit ng puso. Police Officer Rath, magaling at nakarating ka mula sa malayong lugar. Suportado ka namin. Sana makaroon ka ng masayang buhay sa Pilipinas. Ipinamamalaki ka namin. Habang tinitingnan ko ang aking smartphone, bumuhos ang luha ng pagkalungkot. Ang Pilipino ay mainit akong tinatanggap. Isang dayuhan na hindi nila kilala. Ngunit ang kalikayahan na iyon ay hindi naktakal. Nagkaroon na malaking problema mula sa hindi inaasahang direksyon. Isang linggo pagkatapos, direkta akong tinawagan ng Estonian Embassy sa aking cellphone. Miss Henry, may urgent message po mula sa gobyerno ng aming bansa. Maari po ba kayong pumunta agad sa embassy? Napunta ako sa embassy nang may mabigat na pakiramdam ng masamang premonition. Nang ipasok ako sa reception room, seryoso ang ekspresyon ng staff ng embassy na naghihintay sa akin. Miss Henry, may utos pa mula sa gobyerno ng Estonia na umuwi po kayo. Pakiramdam ko ay nadyalo ang aking puso. Ano? Utos na umuwi? Opo. Ayaw po ang gobyerno ang aming bansa na magtrabaho kayo sa isang foreign police agency? Nagpanik ako ngunit pilit kong nagtanong bakit po? Hindi naman po ako lumaba sa batas o gumawa ng masama. Napabuntong hininga ang staff ng embassy. Ang naging problema po ay ang inyong interview sa telebisyon sa Pilipinas kamakailan. Ang inyong nga pahayag ay nadulot ng malawakang galit sa bansa na napapahiya sa estado ng Estonia. Tinuturing po kayo ang gobyerno bilang isang traidor na nakanulo sa kanyang sariling bansa. Nagulat ako sa kawalan ng katarungan. Sinabi ko lang po ang totoo. Hindi po ba totoo na maliit ang sweldo at masama ang benepisyo ng police officer? Iyan na po ang problema. Lubos niyong sinirang gimaheng estado, matindi akong gumiling. Ang pagsasabi po ba, totoo ay pagtataksil sa sariling bansa? Inilabas ng staff ang isang malamig na opisyal na dokumento sa lamesa. Umuwi ka sa Estonia sa loob ng isang buwan? Kung hindi mo susundin ang utos, posibleng mawala ang iyong Estonian citizenship. Hindi ko tiningnan ang dokumento, ayoko po, hindi po ako uwi. Patuloy po akong magtatrabaho bilang police officer sa bansang ito. Miss Henry, ito po ay isang absolutong gutos mula sa gobyerno NG Estado. Kahit na po ayoko, mananatili po ako sa Pilipinas. Paglabas ko sa embassy, nanginginig ang buong katawan ko. Takot at matinding pag-alala ang bumalot sa akin. Kung mawala ang aking citizenship, ano na ang mangyayari sa akin? Naklakat ako ng hila-hila ang aking mga pabalik sa NCRPO District Office. Nakita ni Senior Master Sergeant Rivera ang aking namumutlang mukha at naalala siyang lumapit. Ikinuwento ko sa nangingini na boses ang lahat ng sinabi sa akin sa embassy. Ang mukha ni Senior Master Sergeant Rivera ay namula sa matinding galit na hindi ko pa nakikita. Napakabali na kwento. Sinabi lang ang totoo, traido na agad. Hindi dapat mangyari ang ganoong kalupitan sa malayang mundo. Huwag kang mag-alala, Henry. Poprotektahan ka namin anuman ang mangyari. Narinig ang gulo. Nagmamadali ring dumating ang Chief Inspector. Matapos marinig ang sitwasyon, matibay na niyakap ng Chief Inspector ang aking balikat. Police Officer Rath, hinding-hindi ka namin iwan ng mag-isa. Agad naming iulat ang sitwasyon sa Department of Foreign Affairs ng gobyerno ng Pilipinas at makikipag-ugnayan kami. Bahagi ka ng aming pamilya, ang pulisya ng Pilipinas? Sa sandaling narinig ko ang matibay na salitang iyon, bumuhos ang malalaking luha mula sa aking mga mata. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Ilang araw pagkatapos, direkta akong tinawagan ng isang representante mula sa Office of the President sa istasyon ng pulisya. Miss Henry, huwag po kayong maalala, ang bansang Pilipinas ay buong pusong tinatanggap ang mataong nagsisikap at nag-aamba sa lipunan na katulad ninyo.
ang anumang hindi makatarungang presyo mula sa gobyerno ng Estonia ay aming pipigilan. Kung kinakailangan, bibigyan namin kayo ng buong suporta sa opisyal na proseso naturalisasyon bilang espesyal na kaso. Muli akong umiyak sa telepono. Toto po, tutulungan niyo po ako? Siyempre, police officer ka na ng Pilipinas at ikaw ang aming mahalagang kasama. Hindi namin iwan ang aming kasama. Matapos patayin ang telepono, tiningnan ko si Senior Master Sergeant Rivera sa pamamagitan ng aking paningin na nilabo ng luha. Namula ang mata ni Senior Master Sergeant Rivera, ngunit ngumiti siya ng may pagmamalaki. Nakita mo, ito ang bansa natin, ang Pilipinas. Henry, poprotektahan ka namin anuman ang mangyari. Mahigpit akong napunas ng luha at paulit-ulit na tumango ng malalim. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Patuloy na mahigpit akong kinondena ng media ng Estonia. Traidor, ipinakanulo ang bansa. Babaeng walang hiya na nagtaksil sa bansa. Ngunit hindi na ako nasasaktan sa kanilang nga salita. Dahil ang dakilang bansang Pilipinas ay buong puso akong pinrotektahan. Ang bansang ito na pinili ko ay hinding-hindi ako iniwan. Mas masipak akong nagtrabaho. Nais kong suklian ang kabutihan ang napakagandang bansang ito. Nais kong ipakita ang aking katapatan sa mga taong natiwala at tumangga sa akin. Dahan-dahang tinapi ni Senior Master Sergeant Rivera ang aking laikot at sinabi, Henry, tunay ka na naming pamilya. Anuman ang sabihin ng gobyerno ng Estonia, walang kinalaman, dito ang iyong tahanan. Ngumiti ako ng buong puso at tumanggok. Opo, naiintindihan ko. Dito ang aking tunay na tahanan. At dumating ang pinakahihintay na araw ng unang sweldo. Nang buksan ko ang sobrang sweldo na ibinigay mula sa HR, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Malinaw na nakasulat doon ang numerong 290,000 pesos. Humigit kumulang 15 beses ang halaga ng sweldo na natatanggap ko sa istasyon ng Estonia. Mahigpit kong kinuyom ang payslip na iyon sa aking dalawang kamay at bumuhos ang luha. Ito ba talaga ang aking pera? Ito ba ang patas na kabayaran sa aking pagsisikap sa loob ng isang buwan? Dehesise niya Master Sergeant Rivera ang aking balikat at sinabi habang nakangiti, siyempre, hindi ba patunayan ng iyong pagiging mahusay na trabahador? Bilang isang police officer ng Pilipinas, tanggapin mo ito ng may dignidad at pagmamalaki. Yumuko ako at pinunasan ang aking luha. Nagpunta ako sa ATM ng bangko at ipinasok ang aking bankbook, pagkatapos ang tunog ng makina, tiyak na nadeposito ang 290,000 pesos. Tinitigan ko ang numero sa bankbook sandali at pagkatapos ay napasya ako. Ipadadala ko ang lahat ng pera na ito sa aking mga magulang. Nang gabing iyon, agad akong tinawagan ang aking mga magulang sa Estonia. Inay, Itay, natanggap ko po ang unang sweldo ko ngayon. Sa kabilang linya, masayang sumigaw ang aking ina. Totoo ba? Magkano ang natanggap mo? Sa para po ang Pilipinas, halos 290,000 pesos po, nawalan ang salita ang aking ina sa sobrang gulat. Ano? Iyan ang sweldo mo sa isang buwan lang? Opo, tama po, kaya po. Ipapadala ko po ang perang ito sa inyo ni Itay. Namamadaling sinubukan ng aking ina na pigilan ako. Huwag Henry, iyan ay perang pinahirapan mo, gamitin mo ang perang iyan para bumili ng masarap na pagkain at magandang damit. Umiling ako at sumagot, hindi po, okay lang po ako, napakabuti na ponggang buhay ko dito. Mura at masarap po ang pagkain sa cafeteria ng istasyon ng pulisya at napaka-comfortable po ng aking silid. Kaya po, tanggapin niyo po ito bilang pasasalamat sa pagpapalaki niyo po sa akin. Nagsalita din ang aking ama, nang may pag-alinlangan, Henry, pramo yan, gamitin mo para sa sarili mo. Itay, gaano po kayo ni inay nagsikap para sa akin? Ngayon po ang turn ko na suklian ang kabutihan niyo, pakiusap, tanggapin niyo po. Nang araw na iyon, ipinadala ko ang buong unang sweldo sa aking pamilya sa Estonia. Wala akong inipon ni isang kusing. Kung kailangan ko, magtitipid na lang ako sa susunod na sweldo. Isang linggo pagkatapos, tumawag ang aking ama ng may nanginginig na boses. Henry, natanggap ko na ang pera. Maraming salamat talaga. Walang anuman po, Itay. Mula ngayon, buwan-buwan po akong magpapadala. Natahimi ang aking ama sandali. At pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ng mahinahon. Sa totoo lang, hindi ko sinabi sa iyo, pero ang bubong ng bahay natin ay malala ang tulo. Sa tawing taklamak, kapag natutunaw ang niyeb, bumabaksak ang malamak na tubig. Bumagsak din sa kama, kaya naglalagay kami ng timba. Napabuntong hininga ako. Pero, sa parang ipinadala mo, sa wakas ay napagawa na namin ang bubong ngayon. Sa taglamit na ito, makakasama ko na si inay ng mainit-init. Umiyak ako ng malakas sa telepono.
Napakalala po palang ang kalagayan niyo. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Ayaw kitang mag-alala. Pero ayos na. Dahil sa iyo, talagang uminit ang bahay namin. Mabuti po itay. Mas mapapadala pa po ako para makapapahinga kayo. Salamat, maraming salamat talaga. Ikaw ang aming ipinagmamalaki. Matapos patayin ang telepono, patuloy akong umiyak sandali. Mahirap ang buhay ng aking na magulang at nakakasakit ito sa aking puso. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko na may kakayahan na akong tulungan sila ngayon. Sa perang kinita ko sa Pilipinas, mapapasaya ko ang aking na magulang na malayo sa akin. Sa susunod na buwan, ayon sa pangako, ipinadala ko ang malaking bahagi ng aking sweldo. Ginawa ng aking na magulang ang perang iyon para bumili ng magabagong kasangkapan na luma na at sira. Nagpayo sila ng sirang boiler at bumili ng maraming sariwang pagkain. Sa ikatlong buwan tumawag ang aking ina ng may masayang boses. Henry, lahat ng tao sa nayon ay nainggit sa amin. Ipinagmamalaki ko na ang aking anak ay nagtatrabaho bilang isang mahusay na pulis sa Pilipinas. Hindi ko may wasang matawa. Totoo po ba? Nakakahiya naman dahil sa perang ipinadala mo, ang bahay namin ang pinakamalinis na bahay sa nayon. Si Itay, napakasigla rin kamakailan. Kahapon, sa wakas ay lumabas siya sa meeting na yon pagkatapos ng matagal na panahon. Mabuti po, maingat din po kayo, inay. Pagkatapos ng 6 na buwan, may nakakagulat na balita mula sa aking ama. Henry, sa totoo lang nagtayo ako ng bagong negosyo. Ano po, negosyo, ano po? Sa pera na ipinadala mo, nabukas ako ng tindahan ng second-hand na sasakyan. Maliit na tindahan, pero ito ang unang car dealership sa Falga. Sa nayon na ito, marami ring customer ang dumarating. Nagulat ako at nawalan ng salita. Totoo po ba itay? Napakagaling. Lahat ay dahil sa iyo? Hindi ko ito maisip kung wala ka. Henry, maraming salamat talaga. Itay, patuloy po akong susuporta. Wishing you success in your business. Ang aking kinita sa Pilipinas ay nagpapabago ng husto sa buhay ng aking mga magulang sa kabilang panig ng mundo. Ang kwento ng aking pagmamahal sa magulang ay agad na kumalat sa istasyon ng pulisya. Ngumiti si Senior Master Sergeant Rivera habang sinabi, Henry, buwan-buwan ka daw nagpapadala ng sweldo sa iyong mamagulang, hindi ba? Napakagaling mo. Isang mahusay na anak. Ngumiti ako ng mahinahon. Hindi po. Ginagawa ko lang po ang dapat gawin ng isang anak. Pagkatapos ng 1 taon, tinawagan ako ng Estonian National Broadcasting. Ito ay ibang programa mula sa media na minsang nang kondena sa akin bilang traidor, isang programa na may konsensya. Humingi sila ng interview sa akin. Sa simula, naisip kong tanggihan, ngunit pagkatapos ng pag-isip, ito ay isang magandang pagkakataon. Dahil maaari kong ibahagi ang ganda ng Pilipinas, ang tunay na mukha ng bansang ito, sa aking mga kababayan. Nagpasya akong pumayak sa video interview online. Kumusta po ang buhay ninyo sa Pilipinas? Napakaganda po na hindi ko may paliwanag sa salita. Stable po ang sweldo, at higit sa lahat, lubos po akong nasisiyahan sa aking trabaho. Patuloy po ba kayong napapadala ng pera sa inyong mamagulang? Opo, buwan-buwan po akong napapadala. Gusto ko po na magkaroon ng madaling buhay ang aking mamagulang sa kanilang kinabukasan. Sa perang iyon nayos po namin ang aming bahay at nagtayo rin po si Itay ng second-hand car business. Babalik po ba kayo sa Estonia? Hindi po. Ang Pilipinas po ang aking bagong bayan. Patuloy po akong magtatrabaho sa bansang ito at plano ko pong tawagin ang aking mga magulang dito balang araw. Nang ipinalabas ang interview na iyon, nagbago ang reaksyon ng mga taga-Estonia. Ang mga taong kumukondena sa akin ay nagbago ng isip at nagsimulang tumingin sa akin ng may paganga. Mula sa aking mga kaibigan sa bayan, sunod-sunod na dumating ang mga tawag. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Paano? Nakangiti akong sumagot sa kanila. Maghanda kayo ng mabuti. Mag-aral kayo ng Filipino at maging master ng espesyal na asignatura. Dahil ang Pilipinas ay isang patas at magandang bansa na hinding-hindi iwan ang mga taong nagsisikap. Lubos kong ipinagmamalaki ang aking patatagumpay sa Pilipinas. Lumipas ang 1.5 taon, ang second-hand car dealership ng aking ama ay naging pinakamatagumpay sa nayon. Henry, napakagaling ng tindahan, 5 kotse ang nabebenta sa isang buwan, nakapahire pa ako ng bagong empleyado. Napakagaling mo, Itay. Lahat ay dahil sa iyo. Ang iyong pagpapadala ng pra ang simula ng lahat. Naging kilala na rin ang aking ina sa nayon. Henry, napakaabala ko kamakailan. Naging presidente ako ng asosasyon ng mga asawa sa nayon.
Nagahanda ako nga event sa nayon at nakikipagkita sa iba't ibang tao. Lahat ay gustong marinig ang kwento mo. Kahapon, bumisita pa ang mayo ngang nayon para bumati. Isang araw, direkta akong tinawagan ng mayor ang aming bayan. Henry, ako ito ang mayor. Naalala mo ba ako? Opo, siyempre po, naalala ko kayo. Dahil sa iyong magulang, naging sikat ang Falga, ang nayon na ito. Marami ng tao ang dumarating mula sa ibang nayon para bumili ng second-hand na sasakyan. Ang ekonomiya na ngayon ay lalong sumisigla. Ipinagmamalaki ka nga Valga. Maraming salamat talaga. Napuno ng damdamin ang aking puso. Ang resulta ng aking pagsisikap sa Pilipinas ay naglilihtas sa buong nayon ng aking bayang sinilangan na malayo sa akin. Sa wakas, naipublish din ang isang positibong artikulo sa pahayagan ng Estonia. Henry Rath, nagtagumpay sa Pilipinas, nagligtas sa ekonomiya ng kanyang nayon. Habang binabasa ko ang artikulo na iyon, tahimik akong umiyak. Lumipas ang 2 taon. Dumating ang aking mga magulang sa Pilipinas para magbakasyon. Sinalubong ko sila sa Ninoy Aquino International Airport. Ang aking mga magulang na lumabas sa gata ay mukhang nagbago at naging mayos. Masigla at malusog ang kanilang mga mukha. Henry, mahigpit akong niyakap ng aking ina. At dahan-dahang hinaplos ng aking ama ang aking ulo. Iginaya ko ang aking mga magulang sa aking pinagtatrabahuhan, ang NCRPO District Office. Sinalubong kami ni Senior Master Sergeant Rivera, Chief Inspector, at ng aking mga kasamahan ng may mainit na palakpakan. Magulang po ni Henry, ang inyong anak ay talagang isang napakagaling na police officer. Siya po ang ipinagmamalaki ng NCRPO District Office. Ang aking na magulang ay umiyak habang nakikita akong nagtatrabaho na nakasuot ng uniforme. Henry, talagang napakagaling mo na nagtatrabaho ka ng ganito dito? Dahil sa Pilipinas, itay. Dahil tinanggap ako ng bansang ito, nag-enjoy ang aking mga magulang sa kanilang 1 linggo na pananatili sa Metro Manila. Nagpunta sila sa Intramuros, umakyat sa view deck ng isang matayog na gusali sa Bonifacio Global City, at kumain ng masarap na adobo at sinigang. Sa araw kanilang pag-alis, mahigpit na hinawakan ng aking ama ang aking kamay at sinabi, kami rin plano naming lumipat dito sa lalong madaling panahon. Ano, talaga itay? Oo, nakpasya kami. Ipabaya namin ang tindahan sa iyong kapatid at gusto naming manirahan malapit sa iyo sa Pilipinas. Niyakap ko ang aking ama at umiyak sa sobrang tuwa. Lumipas ang 2.5 taon. Naging senior police officer na ako sa traffic division at inutusan na rin akong magturo sa mga bagong officer. Isang araw, nagkaroon ng joint drinking party ang buong istasyon ng pulisya. Doon ko nakilala ang isang lalaki na si Police Staff Sergeant Eric Santos mula sa ibang division ng parehong istasyon ng pulisya. Police Officer Ref, magandang araw. Ako po si Eric Santos. Si Eric ay 35 taong gulang at may mahigit 10 taon ng karanasan bilang police officer. Madalas kong naririnig ang iyong nga tagumpay, Henry. Napakagaling mo talaga na dumating ka mula sa malayong bansa. Siya ay napakabait, may sense of humor, at higit sa lahat, may mainit na puso. Agad kaming nakasundo at nagsimula kaming mag-dinner ng makasama tuwing weekend. Kumain kami sa isang maliit na restaurant sa Makati habang pinausapan ang aming nga pangarap at kinabukasan. Police Officer Rath, anong klaseng buhay ang gusto mong tahakin mula ngayon? Gusto ko pong magtrabaho bilang police officer sa Pilipinas ng pangmatagalan. At balang araw, gusto kong magkaroon ng mainit na pamilya. Sa isang ligtas at stable na bansa tulad ng Pilipinas, sa tingin ko, makakapapalaki ako ng maanak ng may kapayapaan. Ngumiti si Eric ng may malambing na mata, napakagandang pangarap. Sa totoo lang, ganon din ang iniisip ko. Nasimula ang aming relasyon at nabahagi kami ng masayang panahon. Sinamahan ako ni Eric sa mga panahong nahihirapan ako at nakisaya sa akin sa mga panahong masaya ako. Pagkatapos ng 1 taon, nagpropose si Eric sa akin sa isang parke na may magandang nightlife. Henry, mapakasal ka sa akin. Umiyak ako at paulit-ulit na tumango. Opo, masaya po. Napakasal kami sa isang maliit na simbahan sa Metro Manila. Ang aking nga magulang ay dumating mula sa Estonia, at maraming kasamahan sa istasyon ng pulisya ang nagdiwang sa amin. Binasa ni Senior Master Sergeant Rivera ang kanyang pakbati. 3 taon na pala nang dumating si Henry sa ating istasyon. Napakagaling niya talaga. Mula ngayon, sana magtayo kayo ng pinakamahusay na pamilya. Yumuko ako ng malalim na nakasuot ng wedding dress at umiyak. Pagkatapos ng kasal, bumili kami ng maliit na bahay sa labas ng Metro Manila. At ilang buwan pagkatapos, nagkaroon ako ng bagong buhay sa aking sinapupunan. Sa kasalukuyan, 5 buwan na akong buntis. Sa pagunawa ng pulisya,
Pinapayagan akong magtrabaho sa opisina. Malapit na ring lumipat ng opisyal ang aking nga magulang sa Pilipinas. Maninirahan kami ng 3 henerasyon dito sa Metro Manila. Ang dalagita na nawalan ng pag-asa sa Estonia na nakakanggap lamang ng 7,500 pesos na sweldo kada buwan ay nabubuhay ngayon sa Pilipinas na punong-puno ng kaligayahan. Lahat ay dahil sa napakagandang bansang Pilipinas. Ang bansang ito ay tumanggap sa akin. Isang dayuhan, inalagaan ako at pinrotektahan ako. Araw-araw, tuwing pupunta ako sa trabaho na nakasuot ng unipormeng ng Pilipinas, napapasalamat ako sa aking puso. Dahan-dahan kong kinakausap ang aking sanggol sa aking tiyan. Baby, sa pinakamagandang bansa sa mundo ka ipapanganak. Sa isang bansang parang magic na napatupad ng lahat ng pangarap ng iyong ina. Ngayong araw, maganda pa rin ang lungsod ng Metro Manila, at masigla ang Macau. Ngumiti ako habang lumalabas ng bahay at nagpoprotekta sa kaligtasan ng lungsod bilang isang police officer ng Pilipinas. Ito ang aking kwento. Ang kwento ni Henry Rath, isang police officer ng Pilipinas mula sa Estonia. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay, bagong pangarap, at bagong pamilya. Patuloy akong mamumuhay ng masaya sa minamahal kong bansang ito. Sa lahat ng Pilipino, maraming salamat po talaga. Sa pagtanggap niyo po sa akin. Sa pagprotekta niyo po sa akin. Sa pagmamahal niyo po sa akin.